Kumusta sa inyo? Naisip nyo na ba na baka may aham sa likod ng tunog? O kaya, paano kung yung isa sa pinakamatandang dasal sa buong mundo, hindi lang pala basta mga salita, kundi isang formula para sa enerhiya? Well, yan yung tanong na susubukan nating sagden ngayon. Kasi paano nga kung totoo na yung mga sinaunang mantra may kakayahan palang imanipula yung enerhiya sa paraang, alam yun, halos siyentipiko na. Tara, alamin natin. Okay, unang bahagi, ang sinaunang alingawngaw. Dito, sisisirin natin yung pinakaugat ng kapangyarihan ng mga Vedic mantra. Ano ba talaga yung nagbibigay buhay sa mga to? Okay, para maintindihan natin to, kailangan muna nating makilala yung konsepto ng prana. Isipin nyo para siyang personal na life force natin, yung biokuryente ng katawan. So hindi lang siya basta hininga ito yung mismong enerhiya na isinasalin natin sa bawat salita, sa bawat tunog na ginagawa natin. So yung proseso ng paulit-ulit na pagbigkas ng mantra, ang tawag dyan ay japa. Pero heto yung interesante. Ayon sa pinag-aaralan natin, hindi lang to basta ritual. Isa raw itong aktibong paraan para makabuo ng isang malakas na puwersa. Parang nag-iipon ka ng enerhiya. At ang ganda ng pagkukumpara dito, inihahalin tulad kasi ito sa isang dynamo. Alam nyo yon, yung makina na kapag tuloy-tuloy ang pag-ikot nakakalikha ng kuryente? Ganun to ang japa. Nagiging isa siyang sonic motor na gumagawa ng enerhiya mula sa paulit-ulit na tunog. Hastig, di ba? Okay, section 2. Ang panloob na dynamo. So kung motor to, nasaan to? Tingnan natin kung paano nabubuo ang enerhiyang ito sa loob mismo ng katawan natin. Ang Gayatri Mantra pala, sobrang espesyal dahil sa mismong disenyo niya. Merong itong 24 na pantig na hindi basta-basta pinili. Sinasabi na bawat isa sa mga pantig na yan ay tumutugma at nagpapa-vibrate sa isa sa 24 na energy centers sa katawan natin. Grabe! Pag pinagsama-sama mo yan, yung epekto raw ay kayang gisingin yung tinatawag na subtle body. Yun yung parang espiritual nating katawahan. So ito yung susi sa lahat. Hindi pala sapat yung parang robot na pag-uulit lang. Yung panloob na estado ng isang tao, yung focus niya, yung intensyon, yung dalisay na damdamin, yan pala yung nagsisilbing gasolinang tunay na nagpapagana at nagpapaapoy sa kapangyarihan ng mantra. Okay, part 3. Ang kosmikong simponya. Ngayon, i-zoom out natin. Mula sa enerhiya sa loob natin, tingnan naman natin kung paano ito kumukunet sa mismong tugtugin ng buong universe. Dito, ipinapakilala sa atin ang konsepto ng iabda. Ano to? Ito raw yung parang pundasyon ng lahat ng bagay. Isang walang hanggang tunog, isang evolutionary vibration na bumabalot at laman mismo ng buong kalawakan. At para ma-imagine natin, inihahalin tulad ang abda sa pinagsama-samang dagundong ng lahat ng planeta habang gumagalaw sila sa space. Wow! Yun mismo yung musika ng universo, yung cosmic pulse na nagpapakilos sa lahat. So, yung malaking tanong, paano ngayon nagkakakonekta yung maliit nating mundo sa loob sa ganito kalawak na cosmic energy? Di ba? Well, ipinapaliwanag dito na yung mga iniisip at nararamdaman natin, hindi lang yan basta nasa loob ng ulo natin. Lumilikha pala yan ng mga tunay na alon. Parang kapag naghagis ka ng bato sa tubig, may ripple effect, di ba? Ganon din daw sa isang universal na karagatan ng ether na kumukonekta sa ating lahat. Para mas klaro, may simpleng halimbawa dito. Isipin niyo yung pagkakaiba ng isang simpleng tapik lang sa balikat kumpara sa isang tapik na may kasamang matinding galit o kaya naman pagmamahal. Pareho lang yung aksyon, pero yung intensyon sa likod nito, yun yung nagbibigay ng kargang kuryente na totally nagpapabago sa epekto niya. At dyan na talaga nagiging malinaw lahat. Yung nakafocus na intensyon, kaya niyang gawing powerful ang mga simpleng salita. Nagiging daluyan sila ng tunay na enerhiya. At ngayon, sa ating huling bahagi, ang nagbabalik na enerhiya. Dito natin makikita siguro yung pinaka-fascinating na part ng cycle na to. Ano nga bang nangyayari sa enerhiyang ipinadala nating palabas? So ang buong proseso pala, isang cycle. Ganito yan. Una, yung kaisipan at tunog na galing sa atin, lumalabas yan, naglalakbay. Pangalawa, habang nasa labas, pinalalakas pa ito ng mga super powerful na cosmic energy fields. Tapos, at heto ang galing, bumabalik ito sa atin, pero mas malakas na. Kaya ang pinakasummary ng lahat ng ito, yung tunay na kapangyarihan hindi lang pala nakukuha sa tamang teknik o sa galing ng pagbigkas. Nakasalalay pala ito sa kadalisayan ng ating pagkatao at sa katatagan ng ating isipan.
At para bigyang diin yan, saktong-sakto tong kasabihan na to. Yung pesimista, sa bawat pagkakataon, problema ang nakikita. Pero yung optimista, sa bawat problema, pagkakataon ang nakikita. So yung pananaw natin, yung intention natin, yun pala talaga yung humuhubog sa lahat ng enerhiyang ginagawa natin at tinatanggap pabalik. At syempre, mahalaga pong sabihin na lahat ng mga malalim na kaisipang ito na pinag-usapan natin ay hango sa napakagandang panitikan ni Pandit Sriram Sharma Acharya-ji. Kaya bilang pangwakas, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung totoo na ang bawat isip at salita natin ay isang uri ng enerhiya na ipinapadala natin sa universe at babalik din sa atin ng mas malakas, paano natin pipiliing hubugin ang mga intensyon natin simula ngayon?